So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Skygo Duke 110. At meron silang bagong kulay ngayon na lumabas. At syempre walk around natin and then alamin natin yung presyo at yung specification nitong motorcycle na to. So tara, samahan nyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos yan. So yun nga mga boss, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ngayon 2025 ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din sila sa installment. Ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo ano nga ba ang kanilang down payment. And then yung terms nila. And then yung rebate nila na 200 pesos. So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito. Ayos na ayos yan, di ba? Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact. So yun mga best, no? Last time nakita na rin natin yung kulay blue nito. Okay, ngayon 2025, ito yung underbone nila. 110cc kung naghahanap ka ng mababa lang yung cc na 110cc. Okay, and then gusto nyo ng beginner bike, pwede ang isang to, pang long ride, short ride, pwede to. Kahit sabihin na natin na ito yung tsura niya, diba? Kahit mga maliit lang siya. Pero alam nyo naman yan kung saan siya talaga inspire, okay, sa Smash. Doon siya talaga mas kamukha. Okay? Pero yun na nga, side stand muna natin. Okay? Side stand. Magaan yung motor. Ayan. So side stand natin. Ayan, sobrang higang-higa ito. Okay? So 5'2" yung ating height. Takyan natin. Okay? Maganda yung upuan niya. Ayan, sobrang tingkad oh. Sobrang taas din. Pero manageable naman kahit sabihin natin sobrang tingkayan tayo. Kaya natin i-manage yan. Pwede natin gawa-gawakan, diba? O, ayan. So, una agad na napansin ko rito, yung upuan. Gusto ko yung upuan niya. Hindi siya sobrang tigas. Hindi rin siya sobrang lambot. Saktuhan lang. Ito yung mga gusto ko sa upuan kasi malapad din. Tsaka saktong-sakto sa pwet natin. So, sa shock niya, yan. Maganda rin yung shock niya. Wala rin ako nakikita or wala rin ako nararamdaman or naririnig na mga parang may umaalog. Yeah. Turn juice. Malawak din. Sa likod, maganda rin yung shock sa likod. Oh. Ayan. So, sana dito, comment ko dito, maglabas din sila ng mag style. Yung mugs, tapos naka-disc brake din sa likod. Pwede. So, ayan. Ganito naman itsura natin kapag nagra-rides. Maluwag pa yung ating legroom dito. Tapos may space pa tayo rito. Pwede pa tayo maglagay dyan ng bracket. May mga bolts naman dito. Pwede natin lagyan ng bracket dyan. Meron nabibili sa aftermarket na gano'n. Yan. So, additional din is sana dito sa ating panel gauge is maglabas din sila ng digital panel. Para at least merong update para dito sa motorcycle na to. Okay? So, yan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang niya at yung presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At least, sa mga gustong kumuha, mabasa nila yung comment nyo. So, yan. Puntahan nyo dito sa may Skygo Baliwag branch or pinakamalapit na Skygo sa lugar nyo. Okay? So, center stand natin. Kung madali lang din siya i-center stand. Yan. Ayos.
So, ito yung available unit dito. Pakita ko na lang din muna sa inyo mga available unit nila rito. Ayan. Meron din silang Duke na isa rin doon. Then, 2 unit. And then, sa mga nagtatanong ng Earl 175, paparating pa lang po. Okay. So, medyo nagka-delay lang. Pero, darating naman na siya. And then, update ko kayo. Ngayong buwan na to, darating na siya. Okay. So, baka next week or next week or last week ng July. Pero, update ko kayo dyan. Okay. So, meron sila rito na Vault. Marami na ako nakikita na gumagamit na ito. So, goods naman na siya. So, marami na tayong naging balita para dito. And then, sa mga unit dito is na pull out naman na siya. Okay. So, yan. Balik tayo rito sa may Duke 110. Ano pang natin dito? So, walk around na natin para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So, tara. Samahan niyo ako. So, yun na nga. Dito sa kanyang headlight, ang pinaka talaga na ko rito, comment ko lang dito is sana rito lagyan nila ng LED. Maporma naman na siya. Okay, maporma na yung looks na ito. And then, konting upgrade na lang din siguro. Maganda na yung mga decals eh. Meron tayong red lining. Red din dito. And then fairings niya na kulay red. Maganda yung pagka-red niya. Ayun o. Pati yung pagka-red dito sa side. Ganda rin ng red. Tapos yung Duke natin dito. Maganda yung font. Ayan. Kulay red din na sticker. And then kulay gray. And white. Ayan. Dito sa side. So, sa front, meron tayong 2 bolts dito. May forma siya na ganyan. Medyo aggressive yung looks niya rito sa harap. And then, meron tayo rito na signal light. And then, may chrome tayo. Ayan. So, may mga may mga sharp design din tayo rito. Sa kanyang front fender is malapad. Flexible din. Mahaba din yung ating extension. Yan. Naka-telescopic fork tayo rito. And meron tayo rito ang wide spoke. So, sana is maglabas din sila rito ng mugs type. Okay. Para at least merong other na option. Diba? Para dito sa Duke 110. Yan lang naman. Kasi si Smash kasi meron din silang mugs type and then naka-rim set din sila. Diba? So, yan. Naka-single disc brake din tayo rito. Kulay gold naman yung ating caliper. And then, naka-dual pot caliper tayo rito. Naka-air-cooled. And carburetor pa rin ang isang to. So, sana dito maglabas din sila ng FI. Kasi kung si Smash may FI, sana dito rin kay Duke magkaroon ng FI. Yun lang naman. Yan, meron pa rin siyang style dito. May mga sharp design din siya dyan. Ayan, style din dito. And then yung makina niya. Yan, simple lang yung ating makina. May kickstart. Foot pegs, hindi siya napipflip. Combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, napakalambot. Napaka-smooth lang niya. And then, foot pegs para sa angkas. Napaka-smooth lang din. Combination ng rubber and metal. And then, meron siyang bracket dito. Ayan. So, sa tambucho, meron tayong cover na metal. Mahaba din yan. Okay? So, medyo payat lang yung ating elbow dito. Hanggang dito sa ating tambucho. Ayan. So, naka-dual shock tayo rito. And then, naman siya, adjustable. And then, swing arm. Okay, medyo maliit lang at medyo manipis lang siya. Naka-drum brake sa likod. Naka-ward spoke. Ang size nga pala dito sa likod ay 80x90x17. Sa harap naman, ang size dito ay 70x90x17 din. So, same size lang yung harap at likod. And then, Yuanqing yung kanyang brand. Ayan. So, sa kanyang panel gauge is meron tayo ritong analog. So, kaya nga nang sinabi ko kanina is sana magkaroon din sila ng digital na panel. Ayan. So, makikita natin dito speedometer, odometer. Dito yung gear indicator niya. Signal light. Isang blink lang. And then, meron tayong neutral and then 1 to 4 na gear indicator. And then, yung fuel gauge niya and yung naka-high beam. Ayan. So, mapapansin natin yung looks dito. Para siyang may carbon fiber finish. Dito. Dito rin sa side. Switches niya, ordinary plastic pa rin na ginagamit ni Skygo. Meron tayo dito on and off ng kanyang park light, headlight and off. Electric starter. Yung lever natin dito. Medyo manipis lang. Pero smooth naman yan. Okay. Throttle natin is makapit din.
yung grip natin makapit, and then yung throttle sobrang babaw. Ayan. So dito naman sa side, meron tayo rito ang high and low. Wala tayong flasher, wala rin tayo rito ang hazard switch. Ayan, so naka semi-automatic din tayo rito. Yung grip makapit talaga. Signal light, busina, and then choke. Ayan. Ignition, simple lang, pero may shutter lock tayo dito. Ito yung susi niya, simple lang din. At wala rin tayo ritong side pocket. Ayan. So, sana dito, improvement din, side pocket, or maglagay sila ng USB charging port para dito sa motorcycle na to. So, upuan, ayan. Malambot, sobrang lambot. Tsaka nung inupuan natin to, ang ganda ng fitting niya sa puwet ko. Hindi masakit sa betlogs. Ayan. Pati dito naman, sa ating OBR, makapal din yung foam. Yung ating grab bar, meron siyang cover ng rubber, pero metal yan. Tapos sa side, yung ating tail light is bulb type din, and signal light is bulb type din. Meron tayong chrome din dito. Reflector, yung kanyang fender, plastic naman to. Ay sa side naman, meron din tayo rito chain cover, at yung size ng ating sprocket ay 36. Ayan. Naka dual head shifter. Tapos 4-speed ang isang to. Kita naman natin sa gear, sa panel niya, 'di ba? Ayan, yan yung itsura ng ating makina. Dito naman sa side, yung ating bukasan ng upuan. Angat natin. Ayan. So, ito yung itsura. Meron tayong helmet hook. Okay? So, dito naman is meron din tayong compartment. Kahit pa paano may compartment tayo rito. Tapos, battery, dito rin nilalagay. Gas tank niya, nasa 4 liters. Ayan, yan yung itsura niya. Dito naman sa likod. Ayan, may takip pa yan. Okay, para mas secure. Ayan, ganyan ang itsura niya. So, ayun. Puntahan nyo na lang dito sa may Skygo Baliwag para doon sa mga gustong kumuha ng Duke 110 ng Skygo. So, nice siya. So, ayun nga mga gusto, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.